Sa puntong ito, maaari na po natin buksan ang ating floor para po sa mga katanungan. Good morning po. JM Pineda, IBC 13, kay Yusek Taduran po. So, for the record lang po, ano po ba yung ginagawa at mandato ng Basic Support Services? Yun lang po. Katulad po ng nabanggit ko, ang mandato po talaga ng support services and to give basically yung mga support services tulad nga po yung aking nabanggit yung FMR, FMEs, andyan din po yung post-harvest facilities kasi kailangan na kailangan po yan ng ating mga farmers, especially yung mga dryer, traktora, doon po kami pumapasok. At the same time, sabi ko nga, we also have to empower them. Kaya andyan po yung mga CapDev na ginagawa namin, trainings and seminars, workshops, training skills para po nga sa ating mga farmers. At the same time, may irrigation at yung farm-to-market roads. So, yun po. Good morning po. Vic Sumintakov, Net 25. Anybody sa mga panelists po natin? Since 19... Hello. Okay. Since 1955, nung unang pagtibayan ng ating batas tungkol sa reformang agraryo, mayroong batas din na pinagtibay si dating Pangulong Diosdado Macapagal kay dating Pangulong Fat Cos. Meron ding batas pinagtibay si dating Kino, which is known as Comprehensive Reform Program. Tapos mayroong Comprehensive Agrarian Reform Extended Reform o CARPER na pinagtibay si dating Pangulong GMA. At ngayon, under the Marcos Jr. Administration, mula noon hanggang ngayon patuloy na nakikipagbaka ang ating mga magsasaka para magkaroon ng sariling lupa na kanilang sasakahin para sa kanilang ikabubuhay. Ang tanong ko po, ano ang assurance na under the new administration or under Marcos Jr. administration ay matutuldukan na ang pakikipagbaka ng ating mga magsasaka para sa kanilang sariling lupa? Gawa nga ng sinabi ko po kanina, yung New Emancipation Act natin, it covers all agricultural lands acquired by the government na kinuha ng mga government under various agrarian reform laws. Kasakop na po dyan yung mga binanggit yung mga batas. Ngayon po, dito, wala na pong babayaran. Wala na pong babayaran ng ating mga magsasaka. Libre na po sila at magagamit pa po nila yung instead na ibabayad nila, magagamit pa po nila yon sa ibang mga kailangan nila. Ngayon po, kami po rito sa Darang, pinapakiusap lang naman namin sa mga ARBs dahil kitang-kita naman po ang pagmamahal ng ating Pangulo at ng ating mahal na sekretary sa mga ARBs natin. Kasi po itong ginawa nila, itong condonation law, ito ay very significant at saka historical po ito na ginawa nila. Ngayon po, ang pinakikusap lang namin sa ating mga magsasaka ay na sana po ay pangalagaan po ninyo ang inyong mga lupa. Ito po ay patunay na sa inyo na po ang mga lupa. May inaantay na lang po tayo mga proseso. At bukod pa dyan, idinadagdag ko po, yung pong sinabi po ni Undersecretary Nina Taduran, hindi lang po kami limitado sa pamimigay ng mga lupa sa mga magsasaka. Ito po ay ayon sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at mahal na Sekretary. Nabubuhos pa po ang mga suporta gaya ng mga farm machineries, farm-to-market roads, other infrastructure projects po. Ngayon po, yun lang po ang aming pinakikiusap sa ating mga magsasaka. Hello po, good morning. Jumalin from PIA NCR. My question for Yusek Sangkopan. The Salation Support Program is a very holistic approach. Maganda po siya. Is there a timeline for it? And then, any specific story na natulungan nyo na po sa BARP? Thank you so much. Thank you for that question. Actually, that like I said earlier on, the program is the project is a plan coming from the farmers themselves.
the average income of our farmers in farm before the condonation is actually averaging at 5,000 on a monthly basis. You multiply that by 12, they are living their lives below the poverty line. Now, the ASPADEP, which is called ASPADEP, the Acceleration Support Program, meron na po tayong nakita. At some point, meron pong inimplement din ang Department of Agrarian Reform na programa, yung ARCSES. I just cannot, galing din po sa Support Service Office. When it was brought to it was ARFM then, malaki po ang naging impact niya sa productivity ng ating mga farmers and the income that it generated. So, yun pong ini-expect natin. It is little by little, the 65,000 ARVs in the autonomous region ay may lift natin out of poverty. We are positive if the implementation of the project is done through the letter and the spirit of the proposal itself. In all probability, we can really make a difference. Kasi the plan really came from them, not us giving them the project. Yun po. Check. Good morning po, Hari Ilagan po ng UNTV. Nabanggit po kasi kanina yung wala pong bayad po yung sa ating po mga magsasaka. Meron po kasi nagreklamo po sa amin sa bandang Pampanga po na nangongolekta po ng processing fee ang back ng mga barangay. Opo, 10,000 po doon sa surveillance ng lupa, sa processing po 2,500 at saka 3,000. Bakit po meron pong ganong na collection po na ginagawa po yung mga barangay, lalo po yung back? Ano po yung mga pwede po nilang sanction na maaari pong ipataw sa kanila? BARC, ayan yung Barangay Agrarian Reform Council. Actually, wala pong ganyan sa DAR. Hindi po pinahihintulutan yan sa ilalim ng liderato ng ating mahal na sekretary. Wala pong ganyan at paiimbestigahan namin yan. Saan pong lugar yan? Sa may San Jose, Wala pong ganoon. Florida Blanca, Pampanga po. Opo, yung mga natin na ngayon kinukuha ko tong opportunity na to na para tawagin ang atensyon ng mga nandiyan na para imbestigahan yan dahil wala pong ganyan. Maling-mali po yan. Wala pong ganun sa amin. Opo. Kayo po kami pwedeng makipag-ugnayan po kung sakali pong mapatunayan po talaga na sila po ay gumagawa ng ganitong maling gawain. I think you can go to the regional director Arsenio Ponce para to call the attention of yung sinasabi po ninyo at para paimbestigahan. At siguradong hindi po pahihintulutan niya ni Regional Director Arsenio Ponce. Wala pong ganyan sa kanila. Baka hindi connected po yan at naninira lang ng programa ng DAR. Last question na lang po. Sa may munisipalidad po ng Amay, Manabilang sa Lanao del Sur, Madam, opo, ay nagkaroon po ng report po sa amin sa UNTV na yung kanila pong inaararong sakahan po ng mga tubo, prutas at mga gulay ay binoldoser po. Ano po ang stand po natin doon? Kasi napakawawa po yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho po doon sa kanilang sakahan. Thank you po. Bago po ang biyahe ng ating butihing kalihim Secretary Conrado M. Estrella III, isa po yan sa hinabilin niya pong trabaho sa atin. Ang tignan ang kapakanan ng ating mga magsasaka sa Amay Manabilang. Right now po siguro hindi ko pa masasabi yung kabuuan, but we are looking kasi may mga presidential proclamation orders po ang na-issue noon. At may assertion po ng isang ahensya din po ng gobyerno na sabi nila in the most recent proclamation order that property is their property. Now this siguro kailanganin namin ang tulong ninyo sa Legal Affairs Office na pinamumunuan po ng aming mentor, si Yusek Attorney Napoleon Galit, para tulungan po tayong i-address to. Initially po, it is a settlement area. That's why pumasok po ang Department of Agrarian Reform. When there were subsequent issuance of proclamation order, nakalagay naman po at klaro sa proclamation order na those property rights na pinaglalaban ngayon ng ating mga magsasaka, that has to be respected. So that particular agency, hindi ko na po i-mention kasi mahirap na pong baka sabihin nila, di ba?
but be assured, and the public can be assured, and the farmers in that area, that we are looking into this, and we will be partnering with the Ministry on Agrarian Reform, Ministry on Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform in BARM. Kasi ang Amay Manabilang is part of territorial jurisdiction po nila. Thank you, sir, sa pagpapaabot ng tanong. Thank you po. Good morning. Talaga sira. Ang question ko lang po is, di ba't kaya tayo namimigay ang ng mga lupa sa mga paano niyo po kaya masisigurado na talagang ang lupa ay mapapagyaman ng mga magsasaka at hindi ibebenta? Gayong meron pong allowed na ibenta ito ng after 25 years. Kasi ngayon sa Facebook, makikita natin sa market site na madaming nagbebenta ng mga lupa na klowa. Ngayon po, dito po kaya isa po sa mga ipin ng Comprehensive Agrarian Reform Law para po mapanatilit, masigurado na ang ownership po ng lupa ay mananatili po sa mga awardee natin na magsasaka. Meron pong tayong tinatawag na prohibitory period, a certain period of time na kung saan hindi nila pwedeng ibenta. At kung magkakaroon po ng bentahan, within the prohibitory period, papasok po yung disqualification case. Ipapadisqualify ka po natin yung ARB na yon, and we will look for another qualified ARB po. Ganun po. Kaya hindi po sila basta-basta pwede po magbenta. Kung ilang commercial yung mga lupa, dahil ipagbabawal or ano? Wala pong problema po diyan. Talagang maliwanag po iyan na hindi po silang, kasi yung bentahan po, pag nangyari po yan sa loob ng prohibitory period, ay void po at ineffective at walang bisa. Sila po ang kawawa, yung mga bibili. Kasi we will look for another qualified agrarian reform beneficiary to replace po yung na-disqualified po na yon. So, I suggest wag kayong bumili at wag niyo po ibenta. At kasi kitang-kita po ang pagmamahal ng ating mahal na Pangulo sa inyo. Pangalagaan po natin ito. Good morning po. Joel Kabaktulan po of Ronda Balita. Sir, kamakailan lamang ay dumanas tayo ng matinding init, no? Isa sa epekto nito ang pagkawala ng tubig sa mga gripo. At isa na nga ho diyan ay ang may isang bayan po sa Laguna at sila po ay naghahakot lamang gamit ang truck mula sa ibang bayan upang masuplayan yung kanilang bayan, no? Doon po ito sa Louisiana. Sa inyo bang tanggapan ay pwede silang hingi ng tulong upang magkaroon ng proyekto po upang magkaroon po ng prominente o permanent na solusyon para doon sa kanilang patubig para ang kanilang mga magsasaka at ang kanilang mga mamamayan ay tumuloy-tuloy yung daloy ng tubig sa kanilang mga gripo sa kanilang mga sakahan, sir, ma'am? Okay. Pwede po bang makuha talaga yung exact location? Kasi sa sektor po namin pumapasok yan. We can validate, ipapacheck po namin. Kasi may mga request din po talaga sa mga iba't ibang lugar. Kung makikita po talaga pag na-inspeksyon, na-validate, na talaga pong kailangan silang mabigyan ng irrigation system, pwede naman po yan mapondohan. Especially po nga na nagkaroon tayo ng El Nino, na grabe po talaga yung tagtuyot na naranasan po ng ating mga magsasaka. So isa po yan sa programa din at nasa sektor ko po yan. Kung maaari po kunin namin mamaya yung exact location and para makapag-request din po at kung may mga ARBs na nasasakupan po yung particular na location na inyo pong nabanggit. Pwede niyo po, ma'am, tawagan po ang mismong municipal mayor po ng Louisiana. Kasi po sila po yung apektado talaga eh.
nakapost po ito sa kanilang social media noong summer. Talagang kawawa yung kanilang bayan. Opo, maaari nyo rin pong papuntahin kagad sa Paro Office ng Laguna. Yung pinakamalapit pong provincial office ng DAR kay Paro Nobelio po. Papuntahin nyo po kagad doon. At para pagkatapos magawa ng validation, i-refer po kagad namin kay Yusek, kay Boss Yusek. At saka yung Maro po. Magandang umaga po. Gen Garma po from Radyo DZLB of the UP Los Baños College of Development Communication. Ito pong tanong ko po ay para po kina Yusek Niña and Asek Galit. Given po na katatapos lang ng El Nino, ang susunod naman hong hamon, El La Nina, and yung mas long prevailing challenge of climate change. Ano-ano po ang mga programa ng DAR, particularly and specifically to the Calabarzon region, para po maibsan, no, para sa ating mga ARBs at mga ARBOs, yung epekto ng pagbabago po ng klima. Yan na po. Thank you po. Actually, meron po kaming tinatawag na CRFPS, yung Climate Resilient Program namin, na doon po kami pumapasok na alam nyo naman yung ating bansa, di ba, tropical country, extremes talaga. Sobrang init, tapos ulan naman or baha. Yung ating, so doon po kami pumapasok na andun po yung mga tulong pa rin na ibibigay po ng aming sektor dito po sa CRFPS program po ng aming sektor. So tuloy-tuloy po yan at sabi ko nga po, hindi lang kami nagtatapos doon sa pagtulong sa kanila para ma-empower, bigyan ng mga trainings and seminars, kundi andun din po pati marketing, pati rin po yung pagbibigay ng farm machineries and equipment. Andyan po yung mga traktora, mga dryer, mga post-harvest facilities na kailangan po nila, especially kung magtatag-ulan na, para at least yung mga storage din, para may mapaglagyan po yung ating mga farmers at hindi po masira yung kanilang mga produce. Yeah, para sa susunod na katanungan po. Go ahead. Hello po, good morning po. I'm Marican Rodriguez po from DCJB Radyo Calabarzon. So my question po is for Yusek Sangkopan. Ang question ko po is, what is the main objective of the research confluence on land governance and BARMM? As I have earlier explained, the Research Confluence, bahagi din po pala noon ang isang pilot project na kung saan yung 6 MILF identified camps ay tutulong po tayo para ito ay matransform into community. Ayon nga po kay Sec Conrad Estrella III is it not nice to see the community which used to be the site of insurgency become now a center for growth and development. So the research confluence is basically addressing the issue on overlapping, looking into the policy that we need to pass, like customary land tenure system, which we know will not only apply to the Bangsamoro but also to the indigenous people, and of course addressing the issue on redo or the small pockets of conflict in the Bangsamoro region. Yun po, at yung customary land tenure, baka makatulong po sa atin dun si Attorney Don. Kasi yung Bangsamoro people po, marami po kaming untitled lands na which cannot be titled by DAR, by DNR, by NCIP, or any institution of government, especially for the Tausug, Maranao, Maguindanao. So we needed a framework on land tenurial to avoid the conflict. Thank you sa question. Ayan, maraming salamat po sa ating po mga media partners sa umagang ito. And of course, ayan, sa ating po mga panauhin, maraming salamat po sa inyo pong pagbibigay ng kaalaman at impormasyon sa ating mga kababayan. Ano po, sa ating po mga viewers, alam po namin na nakatutok pa rin kayo live sa PTV4 and of course, sa lahat po ng official Facebook pages ng Philippine Information Agency at PIA Calabarzon. At syempre po, live din po tayo ngayon sa DAR Calabarzon and sa DAR Regional, sa Central Office. Ayan, sa ating po mga
mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming mga social media pages para maging updated sa mga balita at impormasyon sa ating bansa. Sa susunod pong episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas, atin naman pong makakasama ang Department of Health Calabarzon at syempre po sa buong Pilipinas makakasama ng PIA, ang DOH sa pagbibigay po ng impormasyon para naman sa kalusugan ng ating mga kababayan. At syempre sa puntong ito ating pong hingin ang maiksing mensahe ng ating mga panauhin. Ganyan po sa ating mga ARBs, ang iniling lang po ng Department of Agrarian Reform Family, pangalagaan po ninyo ang inyong mga lupain na ipamahagi sa inyo at huwag kayong mag-alala. Sa pamumuno po ni Yusek Niña Taduran, bubuhos po ang mga suporta sa inyo na pangangailangan. At kay Boss Yusek. Siguro po, simple lang. Ang alam naman po natin ang hangarin ng ating Pangulo at siya rin pong itinataguyod ng ating butihing kalihim, Conrado M. Estrella III, na kanyang pinaparating sa lahat ng kanyang mga undersecretaries is ang bagong Pilipinas ay simbolo po ng bagong umaga para sa lahat. So gaya rin po sa amin sa Autonomous Region na kung saan kinailangan namin ng isang bagong umaga na magbibigay ng sikat at maayos na kabuhayan sa aming mga kababayan. Yun po ang nakikita naming hinaharap, future. Kailangan pag-i-English, future ng aming rehiyon. So sa ating mga kababayan na magsasaka, gaya ng sinabi ni Asek doon, maswerte po tayo, pinalad po tayo na meron tayong lupain na ating sasaka na pwede nating ipasa sa ating mga anak at apo. Naway ito'y ating pahalagahan. Gaya ng pagpapahalaga nyo po, maaring pagpapahalaga ng inyong mga magulang sa lupain na ngayon kayo na ay nagmamayari. Asahan nyo po ang kompleto. Gaya nga po ng sinabi ni Sec Conrad, bahagi ng kanyang 9 trust ang i-diversify niya ang income at provide ng enhanced at extensive na support service. And I think you, Sec Nina, can further expound on that dahil siya ang boss namin doon. Maraming salamat, May, sa buong pamilya ng PCO, PIA, at sa lahat po ng nandiritong partners sa media. Maraming salamat. Basta sabi nga po, tandaan nyo lang yung sinabi ni Director Eric Arevalo, yung BBM, biyaya ng bagong magsasaka. Tandaan nyo po ito, mahal na mahal po kayo sa ating mga magsasaka ng ating mahal na Pangulo kasi kayo po ang inuuna. Very aggressive po ngayon ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama po dyan ang aming mahal na kalihim si Secretary Conrado M. Estrella III. Tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng aming CLOA distribution. Hindi po doon nagtatapos yung pamimigay ng lupa for 3 dekada na po na inasam-asam ng ating mga magsasaka. Ando na po yung support services para po magbigay kami ng suporta, patuloy na suporta po sa ating magsasaka. Hindi po nagtatapos sa pamimigay lang ng lupa. So again, maraming salamat sa ating mga media partners, PIA at kay Miss May. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa lahat po na ating panauhin ngayong umaga. At dito na po nagtatapos ang live broadcast natin sa PTV4 at syempre sa Radyo Pilipinas. Muli ako po ang inyong lingkod, Ms. Maine Odang mula sa Philippine Information Agency, Calabarzon. Maraming salamat po sa inyong lahat at sama-sama po tayo sa susunod na Kapihan sa Bagong Pilipinas. Samantala po sa lahat po ng ating mga media partners ngayong umaga, ayan, magpapatuloy pa rin po ang ating Facebook live stream. Kaya naman tuloy-tuloy po ang inyong pagbibigay ng tanong sa ating po mga panauhin ngayong umaga. Muli, maraming salamat po. Ito po ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. At ngayon po ay ating pong binubuksan ang ating panibagong yugto ng programa. Tayo po ay muli mag-entertain ng ilan na lamang mga katanungan sa ating mga media partners. Ngayon po ay maaari na po kayong magtanong. Muli, pakilala lang po ang inyong mga sarili, ang inyong media entity at isang katanungan na lamang po. Marami pong salamat. Good morning. Robina Sido from Daily Manila Shimbun. Ano po yung major challenges na na-experience natin when it comes to the distribution of land under CARF? And
especially sa BARM po. At saka pwede na rin pong malaman, ma'am, ano po yung status nung land distribution natin so far? If you could give us an estimate, yung percentage po nung na-distribute na natin so far. Not just in BARM and Calabarzon area, but the entire country. Thank you. Yung one of the major challenges na inaharap ng DAR, number one dyan, yung resistance ng mga landowner. Number one yan, yung kinocover natin na ipamimigay natin. Some of the landowners na kinocover natin minsan heavily guarded. So that is one of the challenges, major challenges na nakikita namin. Ay bibigay ko na po kay Boss. And how are we Joseph addressing it, Sampo. sir? How are we addressing the shop? Actually, we have some compulsory process. Pagka hindi po sila talaga, we will seek the assistance maybe of the PNP or the AFP if really necessary. Just to serve them, lalo na yung mga iba yung notice of coverage, ayaw nilang tanggapin or minsan natanggap na nila, ayaw naman nilang ipapasukin kami para masurvey yon for the benefit ng mga ARBs natin kasi susukatin natin yon kung ilan yung ARBs. Ganun po. It is under the law po yung ganung assistance na pwede naming ibigay sa amin po. Thank you very much po. When it comes to coverage in the BARM, basically the most challenge that the biggest challenge that you'll experience are boundary disputes. At they say at some point the Department of Agrarian Reform have to face the issue of spurious title accordingly. So an interagency was created, but at the end of the day, after how many years from the creation and all the tasks being done, I think iilan lang ang na-discover nila na spurious title, and it is not even part of the entire that was submitted, the entire list. I don't know. I haven't even seen a copy of the list. So on the part of the department, we have turned over already to BARM that task of ensuring that whatever is covered is really authenticated. They know the process of undergoing the authentication. And syempre, yung pagsisiguro mo na when you do the coverage, like nang sinabi ni Asek doon, meron talagang mga landowners na nakaranas ako, akala ko mamamatay na kami eh. We were there on the ground, about to install the farmers. Talagang, just a step, talagang babarilin na kami noon. It took 17 years of battle. Umabot hanggang Supreme Court. But I was fortunate enough to be the one to install the farmers after 17 years. Ano siya, ayaw talaga, matinding resistance ng landowner to be covered. Kahit daanin mo na sa mediation, sa lahat ng dispute mechanisms that is provided by the department. Ayun nga ang sinasabi ko kanina kay Asek doon. Nagsisimula pong trabaho namin sa DAR, sa land distribution. Susundan po yun ang pagpaprovide ng support service. At sa kalagitnaan po nun, may isa pa po kaming mandato. At yun ay pagsisiguro na lahat ng legal land disputes na concerns ay i-address po nila ASEC doon, ng DARAB, at ng aming Bureau on Agrarian Legal Assistance na pinamumunuan po ni Yusek Napoleon Galit. Hindi. Senior yun. Yung question lang po about the status, kung ilang percentage na yung for the entire country, yung land distribution. For the entire Calabarzon, No, for the entire country, sir. we don't have the data. I don't have. But for the entire Calabarzon, I think the arable area is 800,000 hectares. And natitira na lang siguro ay 200,000 agricultural lands sa ngayon kasi we are facing yung magkakaroon tayo ng mga development alongside ng mga Laguna, ganyan. I think in the video that we presented before I started speaking kanina, sis, I
we made mention of 4.9 because when the MOU was drafted, it went through different sectors, but we cannot categorically say that that is what we have accomplished so far, 4.9 million hectares. That has to be conferred with the sector assigned with land distribution, and that's the Field Operation Office headed by USEC Attorney Kaisel Celeste. Thank you po. Morning po. Denise Osorio po ng PTV4. Actually, nung na po ni Ma'am yung pangunahin kong katanungan, magpa-follow up na lang po ako. Yusek Sangkopan, bale na-mention niyo po kanina tungkol po sa land. Aside po dun sa yung sa land titles ay paraan na tumutulong po ang DAR para po doon po sa mga land settlement. Lalo na po kasi yung mga clan wars sa Mindanao, doon po nagsisimula. Doon po pumapasok yung inaprubahan ng ating butihing kalihim, Secretary Conrado M. Estrella III, na research confluence on land governance in BARM. That basically is the concern, to address clan wars. Kasi sabi ko nga, ang daming patches of untitled lands ng Bangsamoro na hindi siya pumapasok sa mandato ng DAR. Hindi rin siya papasok sa mandato ng NCIP. Hindi rin siya papasok sa mandato ng DNR. So ang bagsak niya, anong ahensya ng gobyerno ang magbibigay sa kanila ng titulo? That's why we define ownership culturally as mere possession of the land is ours. So kung doon nagkakaroon ng problema eh. Kasi wala kang klarong meets and bound. That's why if you talk of the three major tribes, the Tausug, the Maranao, the Maguindanao, kailangan mo ng klarong land tenurial mechanism. Doon po natin ine-entertain na bagong policy sana after the research confluence, yung tinatawag na customary land tenure system and the creation of its registry still under our Land Registration Authority. We hope that our partners in the BIDYA could help us on that. Hindi pa po namin nalolaunch yan. Nasa process pa po kami ng negotiation of possibly partnering with OPAPRO and the funding institution. Yun po yung in-address na. And thank you for posing that question kasi we have not dipped our fingers on the issue of read and excite time. And we have a president who really support the needs of the people, especially in avoiding conflict. Ma'am, follow up po ulit doon. So bale, ano po yung timeline ninyo na nakikita para po sana ma-settle na rin po itong mga clan wars? We cannot literally say na matatapos natin ang clan wars after the research confluence. What we can say, if it gets funded this year, kasi that's what we're working on, we'll be starting the research confluence and it will run by next year and it will run for the next 3 years. We're hoping that by the end of, before the end of the term of the president, by the end of 2027, klaro na po sa atin, meron na tayong inventaryo kung saan yung mga redo at paano siya i-resolve. Alam naman po natin, may mga traditional conflict mechanism at yun din ang tinitignan natin kung paano siya i-incorporate or i-harmonize sa alternative dispute resolution mechanism existing now sa DAR. Na kung ang isang party elsewhere in the country ay nagkataon from that particular tribe, at least alam nila that this may be the right way to do the mediation. Yun po. Ayan, maraming salamat po. At sa punto pong ito, mag-entertain na lamang po kami ng huling katanungan. Po. Hello po, good morning. My name is Grace Bondad Nicolas of Rising Tigers Magazine. So yung question ko po is dun po sa CLOA. So we know that the mandate, within 10 years po, hindi pwedeng maibenta yung pong mga CLOA na land. Kung paano pong kung ang namatay po ay yung biniyayaan, ito po ba ay mapapasalin sa mga immediate family? Opo, nandun po yan sa batas, sa Comprehensive Agrarian Reform Law. One of the mode of transferring the awarded land is through hereditary succession. Pagmana po. Thank Provided you. po may condition po that yung pagmamanahan, yung meron siyang tinatawag na willingness to cultivate and make the land productive po. Ganun po.
follow up lang po, paano po kung walang anak o immediate family yung namatay? Binata po or wala po talagang pamilya? Kung wala po, we will look for another qualified agrarian reform beneficiary because it will go back to the government po. Thank you. Ayan, maraming salamat po. For our final question, ayan, ngayon po ihatid po muli ng ating kasamahan mula po sa PTV. Ay po ulit. Ma'am, Yusek Nina, yung tanong ko po is follow-up naman po, ma'am, ulit, dun po tungkol sa beneficiaries. Bale po, ilang farmer beneficiaries po na nakikinabang ngayon sa partnership po na nang mention nyo po ng partnership po with SM at saka ilan pong branches ang involved? Okay. Actually, yung sa Partners with SM, buong Pilipinas na. So, kaya lang, we need to sign the MOA kasi yung iba, like, merong lugar in, saan ba yon, Director Eric? I think in Caraga, sa labas lang sila ng SM. Yung hindi sa loob, yung kiosk. So, iba pa rin kasi pag sa loob. So, this is nationwide. Ang kagandahan nito, nationwide. And then, we are only paying 250 pesos, yung sa kiosk na yon. That's from 10 a.m. to 5 p.m. But they are earning 3,500. We have in Bicol, talagang natutuwa yung mga farmers kasi ang kagandahan dito sa natin partnership with SM, pag kailangan nila ng halimbawa 20 kilos of kalabasa, sa mga farmers na, sa mga ARBs na ng DAR, kukuha ng mga produce. So talagang natutulungan natin itong mga ARBs natin, itong mga farm beneficiaries na ma-empower and sa marketing, pagbibenta ng kanilang mga produce. Ma'am, may datos po. Nasa mga... As for the data, wala ako dito. It's with PAP. Meron ka? Okay, meron. Meron si Director. We can give you ang meron lang kasi akong kodi ko yung FMR tsaka FMEs. So, as for that, meron kami, we can provide you. Thank you. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasamahan sa media na aktibo pong nakipagtalakayan sa ating mga panauhin ngayong umaga. Muli, maraming salamat.